Nakatapos na po tayo sa unang wika ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. Isang napakagandang aral na ating pong natutunan. Yung kanya pong panalangin. Di ba? Very unusual. Sapagkat imbis ng panalangin para sa punishment, ang naging prayer po niya is for their pardon. Imbis na curse, ang mararamdaman niyo po sa kanya, care, mga kapatid. So, yun po, napakaganda. His unusual prayer, ganun din po, his understanding of his purpose. Sabi niya, yung mga tao, hindi nila naintindihan ang kanilang ginagawa. Pero ang maganda doon, si Jesus Christ is very much aware of the purpose, of the reason kung bakit po siya nasa krus nung time na yon. Nakapako at nagdurusa. His understanding of his purpose. And then, his undeniable passion. Yung talagang puso at pag-ibig talaga sa kaluluwa ng tao. This time, ngayon po, ang ating tatalakayin ay ang ikalawang wika. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 23. Luke chapter 23, verses 39 to 43. And please listen very carefully. Allow me to read our text this morning. Okay, Luke chapter 23, verses 39 to 43. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man, referring to our Lord Jesus Christ, but this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Again, ang ikalawang wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Let us go to the Lord in prayer. Let us ask for His guidance. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa amin pong naging pagtalakay sa napakahalagang mensahe po ng iyong mga salita sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa unang wika na amin na pong pag-aralan at natutunan. Thank you for loving us, O God, and thank you for your sacrifice. I pray, O Father, that you will again bless your people sa pamagitan po ng aming magiging pag-aaral para sa iyo pong ikalawang wika. Gabayan mo po ako, dakilang Diyos. Please give me wisdom and please, ikaw din po ang magpakahayag sa amin sa pamagitan po ng aming magiging pagtalakay. May we realize the importance of salvation and may we experience salvation through you, Heavenly Father. Again, thank you so much. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro po, isang pagbibigay pansin lamang po para po sa tanawin doon po sa Kalbaryo. Nandoon po yung crowd, yung napakaraming tao, na kung saan sari-sari po mga kapatid. Nandoon po yung mga righteous people, yung self-righteous people actually, yung pong mga solid at religious people, nanduroon po sila. Mga iba't ibang klase ng tao sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. And binigyan pansin ko po sa inyo na ang tanawin po ay tanawin na kung saan nililibak ang ating Panginoon. Siya po ay sinasaktan sa usapang emosyon, matindi po ang pain na nararanasan ng Panginoon, sa usapan po ng kaisipan, napakasakit isipin na yung mga tao na kung saan minamahal mo, ikaw ay ginagawan ng masama. Nandoon po ang mga materialistiko, sari-saring tao. So, yun po ang tanawin, the crowd, na iba't iba ang kanila pong mga masasabi nating masasamang ginagawa sa Panginoon. And then, the criminals, yung pong mga magnanakaw, actually po, yung kasama po niyang napako, yung dalawang magnanakaw, nanginalanan po ng religion, pero sa Bible po, wala pong partikular na pangalan.
na binanggit po patungkol sa kanila. Pero ang definido, both of them are criminals. Sila po ay mga pusakal, sila po ay masasamang tao, and then napako sila roon dahil sa kanila pong kagagawan. At sabi nga po ng Bible, kahiya-hiya po ang kamatayan doon sa krus. Sapagkat ang binanggit po ni Apostle Paul dyan, curseth everyone that hangs on a tree. Ibig sabihin, kapag ka po pinag-usapan yung kamatayan sa krus, yan po ang pinakakahiyahiyang kamatayan nung kanilang panahon. Sapagkat ito po ay sumisigaw ng mensaheng, ikaw ay pusakal, ikaw ay masamang tao. And imagine, doon po inihanay ang ating Panginoong Jesucristo. Ibinilang siya sa mga kriminal. So makikita niyo po na ang senaryo, the crowd, the criminals, and the Christ. Okay, yun po ang tanawid doon sa Kalbaryo nung panahon na yon. At ito nga po ang sinesentrohan natin. Ang Panginoong Jesucristo, partikular, ang kanyang mga salita, ang kanyang 7 huling wika, at dito po sa tagpong ito, matapos po ang malakas na sigaw ng ating Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. Mukhang na-convict yung isa sa dalawang kasama niyang nakapako. Yung isa sa dalawang kriminal na kasama niyang napako, mukhang na-convict yung isa. At ito po ang tagpo na kung saan dito po nakapaloob ang ikalawang wika ng ating Panginoon. Samantalang siya po'y nakabayubay sa krus. Okay? Ang sabi po ng verse number 39 again, and one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. Yung isang magnanakaw po, mga kapatid, para po nai-imagine po natin yung pangyayari nung panahon na yon. Itong isang magnanakaw, itong isang pusakal, itong kriminal na ito, ang sabi po niya, kung ikaw talaga ang Kristo, iligtas mo ako at ang iyong sarili. Iligtas mo kami. Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Humihingi ng kaligtasan, pero ang concern, physical salvation. Okay? Verse number 40, But the other answering rebuked him, saying, Dost thou not fear God, seeing thou art in the same condemnation? Sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Nandito tayo sa ganun din kapahamakan. And then verse 41, And we indeed justly, okay? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. Okay? So verse number 42, And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And then verse number 43, And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong mapansin lang po natin na yung dalawang kriminal na kasama ng ating Panginoong Hesukristo, yung nasa kanyang, kaparehong sitwasyon. Yung isa po, makikita natin na nireject ang ating Panginoon at nireject ng Panginoon. Samantalang yung isa po ay nagrepent at tinanggap ng ating Panginoon. Dito po sa panahon at pagkakataong ito, mga kapatid, makikita natin ang napakaklaro at ang napakaliwanag, napakahalagang mensahe ng tinatawag nating kaligtasan. Okay? Ito po ay napakagandang larawan ng mensahe ng kaligtasan. Kung paano po na ito ang dapat nating hanapin, ito ang dapat nating tiyakin, at ito rin po ang dapat nating i-secure sa ating buhay. Sapagkat sinasabi nga na ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan ng lahat ng bagay sa sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, ang unang bahagi po ng ating magiging pagtalakay, gusto ko pong bigyan po natin ng pansin, the sinner's prayer. In this passage, we can see and we can learn the sinner's prayer. Mga kapatid, ang prayer po ay ang pagtawag sa Panginoon. At ito po ang eksaktong ating pong mababasa, mga kapatid, na ito pong magnanakaw na ito, maliwanag po na siya'y tumawag sa pangalan ng ating Panginoon. Diba? Sabi po ng Bible, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Siyempre po, yung tawag na yon, merong specific na
ang masasabi nating dahilan. Yung Romans chapter 10, ang sabi po, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart, ang sabi po, man believeth unto righteousness, and with the mouth, confession is being made unto salvation. Yun po yung idea. Yung bang kikilalanin mo ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, di ba, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So tumawag siya sa Panginoon. At dito po, ating magandang mabigyang pansin na ang sinner's prayer po, ang ibig sabihin lamang po nito, ang pagtawag sa Panginoon para sa kaligtasan ay biblical. For whosoever shall call upon the name of the Lord, sa konteksto po na pagtawag para sa iyong kaligtasan, sapagkat iyan po'y maliwanag na pagkilala. Just try to imagine yung kanilang sitwasyon, na pare-pareho naman silang nakapako, pero ito pong magnanakaw na ito, tumawag sa Panginoon para sa kaligtasan, para sa usapin ng kanyang patutunguhan. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So, ang unang gusto kong makita natin sa puntos natin, the sinner's prayer. Diba? The sinner's prayer. Ang sabi niya, maliwanag po, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin patungkol muna po sa pahayag ng magnanakaw na ito. Okay? Una po, his heartfelt confrontation. Alam niyo yung pinakatag po dito? Mararamdaman niyo sa puso niya yung matinding pagsaway niya doon sa kapwa niya magnanakaw. Diba? Again and again, babasahin po natin ito. And one of the malefactors which were hung railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. Okay? Ang tagpo po, itong magnanakaw na ito, samantalang nakabayubay sa krus, yung kanyang pahayag ay masasabi po nating tila pag-alipusta pa rin, paghamak pa rin, o pang-insulto po sa ating Panginoon. Kung talagang ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. At dito niyo po mararamdaman na itong magnanakaw na ito sa kanya pong masasabi nating confrontation na ginawa po doon sa kanyang kapwa magnanakaw. Ito ang sabi ng verse number 40, But the other answering rebuked him. Ito po yung magnanakaw na tumawag sa Panginoon. Ang sabi niya, saying, Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang tayo'y nasa gayon din kaparusahan. Okay? Maliwanag po na siya ay meron pong masasabi nating kaisipan na sawayin. Yung pong naglilibak na ito sa Panginoon. He confronted the other thief, mga kapatid. And it is a heartfelt confrontation. Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Sa madaling sabi, makikita nyo po na sa kanyang confrontation na ito, nandoon yung concept ng takot sa Diyos. 'Di ba? Ang sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang tayo ay nasa gayon ding kaparusahan. So his heartfelt confrontation. And then we can also see his honest confession. His honest confession. Hindi lamang po yung kanyang naging konfrontasyon, mga kapatid. Ang sabi po niya, maliwanag, nung binanggit niya, seeing that thou art in this condemnation. Okay? In the same condemnation. So, ang idea po kasi, alam naman natin yan, and as it is appointed unto men once to die, after this, the judgment. Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? His heartfelt confrontation. Okay? He rebuked the other thief. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 40, okay? Verse number 41, And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. So makikita po natin, mga kapatid, dito po sa tagpong ito, yung kanya pong honest confession. Sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang tayo nasa gayon din kaparusahan. At tayo sa katwiran. Sabi niya, marapat lang. Sapagkat masasama, ito yung bunga ng ating ginawa. Yan yung pagkilala. Diyan po kinukuha yung pattern na para sa kaligtasan, matuto ka muna na magkaroon ng bagong kaisipan at umamin sa kalagayan mo na ikaw ay makasalanan. Ang sabi niya, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. Mga kapatid, mga minamahal, pansinin po natin. Una, his heartfelt confrontation.
sa panglilibak na ginagawa at doon sa mga statement ng mga pag-aalinlangan, insulto o kung ano paman, damang-dama natin na kanyang sinansala ito pong isang magnanakaw. Mga kapatid, iyan po makikita nyo yung kaibahan ng kanyang pag-iisip na. Sabi ko nga, marahil siya po ay nakonvict doon sa sinabi ng Panginoon. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Okay? Narinig niya ang mensahe ng pagpapatawad, mensahe ng kapatawaran. Kaya makikita niyo po na dito po sa tagpong ito, sinaway po niya. Pwede pong bilang kriminal po sakal, pareho sila ng kaisipan. But he confronted the other thief. And it is a heartfelt confrontation. And sinundan po ng kanyang honest confession. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. Kinilala pa nga po niya yung pagiging sinless ng ating Panginoon. Ang ibig niyan sabihin, tayo, dapat lang tayong ipako sa krus. Pusakal tayo, masama tayo, kriminal tayo eh. Mga kapatid, yan po ang isang maliwanag na turo ng salita ng Diyos. Yung pagkilala natin na tayo makasalanan, na tayo karapat dapat lang mapahamak. So his honest confession and then his humble cry. His humble cry. Makikita niyo po after na kanyang i-rebuke yung magnanakaw, after na ipahayag niya ng tapat sa kanyang puso na dapat lang tayo dito, bagay lang tayo dito. But we can see his humble cry dito po sa tagpong ito. Matapos niya pong sabihin ng kanyang pahayag na yan, sa verse number 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Makikita niyo po ang pagkilala at ang kababaan ng loob na humingi siya ng kanyang masasabi nating tulong at ng masasabi nating pahayag ito kasi ng puso niya eh. Sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi ba? Ito po maliwanag na meron siyang konsepto, meron siyang idea tungkol sa Panginoon, pero katulad ng mga tipikal na makasalanan, tipikal ng mga masasamang tao, wala silang panahon, hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga, pero sa pagkakataong ito, may kakapakumbabaan ng puso, mga kapatid, tinawagan niya ang Panginoon. His humble cry, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. At dito na nga po pumasok ang ikalawang wika ng Panginoon. So, ang unang wika ng Panginoon ay masasabi po dating nagbigay pansin sa lahat. Father, forgive them, for they know not what they do. Sa pangkalahatan, sinabi po ng Panginoon, patawarin mo sila. Ang unang wika niya ay sa malasakit sa lahat ng mga nanduroon. Sa bawat isa, mga kapatid, forgive them, for they know not what they do. But here, in his second saying, ito po ay tugon doon po sa magnanakaw. So, ang ikalawang wika ng Panginoon ay wika na kung saan ang tinukoy ay ang magnanakaw, na kung saan naging mababa at naging tapat at kumilala sa Kanya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And then verse number 43, and Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ito po ang ikalawang wika ng Panginoon. Kaya po dito sa ating ikalawang puntos, ano po ang unang puntos natin? The sinner's prayer. At ito po ang bagay na dapat nating maging klarong unawa. Na kung gusto mo ng kaligtasan, ang tawagan mo ay ang tagapagligtas. Ang kilalanin mo ay ang tagapagligtas. Ang ipahayag mo ay ang tagapagligtas. Matuto muna po tayo na kilalanin kung sino tayo. Matuto muna po tayong umamin sa ating pong kalagayan na tayo po'y makasalanan, na hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin, at yun ang dahilan kung bakit dapat tawagan at kilalanin po natin ang tagapagligtas. Di po ba? Yan po ang eksaktong sinabi po ni Apostol Pablo, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, sa konteksto po, sa usapan po, ang pagtawag na ito ay hindi basta pagtawag, kundi pagkilala sa ating Panginoon na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Di ba?
that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe with thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Yun daw pong mula sa puso, di ba? For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is being made unto salvation. And with the mouth confession is being made unto salvation. So makikita nyo po, yan ang ginawa ng magnanakaw. Kanyang kinilala ang kanyang kalagayan, na siya'y makasalanan. Kinilala niya na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. At kinilala niya ang makapagliligtas sa kanya. Imagine, hindi ba? Bakit ka hihingi ng tulong sa pareho mong nakapako din? Ha? Kapareho sila na nakapako at nagdurusa po doon. Pero mga kapatid, malinaw na pahayag ng pananampalataya ang mga kataga o ang sinabi ng magnanakaw na ito, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Kaya nga sa comparison, yung dalawang magnanakaw, parehong humihingi ng kaligtasan. Pero yung isa po, kaligtasang pisikal. Samantalang ito pong magnanakaw na ito, kaligtasan, matapos ang kamatayan, ay ang matiyak na siya'y pupunta sa langit, makakasama ng ating Panginoon. Amen? So, yun po ang unang bagay na gusto kong makita nyo po. The sinner's prayer. And then, second point natin, maliwanag po na magandang matutunan natin, okay, the Savior's promise of salvation. Number 1, the sinner's prayer for salvation. Sa mga kumukuha po ng punto, sige, bibigay ko po sa inyo para po mas klaro. The sinner's prayer for salvation. Specific po yan, for salvation. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So, yun ang unang binigyan natin ng emphasis, the sinner's prayer for salvation. So, kaya po, mga kapatid, bigyang halaga po natin na sa kaligtasan natin, kailangan nating tumawag sa tagapagligtas. At ang ginagawa po natin, itinuturo po natin sa mga tao yan. Ginagabayan po natin sila. Pero hindi po siya naligtas dahil doon sa kanyang pagtawag. Hindi po tayo naliligtas dahil sa ating panalangin. Kaya tayo nananalangin para kilalanin yung tagapagligtas. So, ang nakapagliligtas, hindi yung prayer mo, hindi yung prayer ko, hindi yung pagtawag mo, ang nakapagliligtas ay yung pananampalataya mo kung bakit ka tumawag. So, nung kanyang tawagan ang Panginoon at tukuyin ng Panginoon, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sabi ko po, ang kanyang hinihiling na, hindi na yung maalis pa siya doon sa krus. Hindi na yung mailigtas pa siya sa physical na kamatayan. Ang concern na niya, yung pong pagkatapos ng kamatayan, na makatiyak siya, na makakapiling niya ang Panginoon at isasama siya ng Panginoon. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And then, ang sabi po ni Jesus Christ, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Mga kapatid, mga minamahal, naalala ko po, nung una-una akong nag-preach. Kasi ang first preaching ko po, 7 last words eh. Nung ako po'y unang na-assign para mag-preach, ito po ang amin pong activity noon. Mamelda, natatandaan niyo po yon, di po ba? So, kung si Deep Tinker kasama natin, kasi siya nga yung isa sa nag-disciple sa akin, so unang-unang pagtayo ko po sa pulpito para mangaral, 7 last words po yon. Yun ang naging akin pong unang salang sa pangangaral. At ang natapat po sa akin, ito po yun, today shalt thou be with me in paradise. And you know what? Doon po sa akin pong naging pangangaral, ang haba po ng sinulat ko. Pero ako po ay nagbigay pansin lamang at sumentro lamang doon po sa today, the day of salvation, today. Diba? So, the delight of salvation, shalt thou be with me. Okay. So, ang kaligtasan po dapat ngayon. At ang saya ng kaligtasan po, makakasama natin ang Panginoon. Okay? And then in paradise, the destiny, the destination, di ba? So, yun po, tandang-tanda ko po yun, mga kapatid, na ang unang-unang mensahe ko, nagbibiroan pa nga kami mga workers noon, kasi patayo-tayo pa ako sa salamin, dahil nga, as I recall, 7 yellow pages po yun. Ibig sabihin, yung long ano po, di ba? Yung yellow paper po,
Sinulat ko po doon kasi po, nung ako po yung unang nangangaral, inililista ko pa doon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po na ako ay napabilang sa mga tagapagsalita. Sa totoo lang, hindi po ako rapat-dapat. Pati po yung totoo dyan, kinakabahan po ako. Kaya nawa, akin pong maibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Nakalista po lahat yan. Nakalista po lahat yan. Pero pagtayo ko po doon, hindi ko po nabasa yan. At ako po yung sumentro at dinala ng Panginoon. Doon nga po sa pinakapuntos ko, the day of salvation, today. Bakit today? Kasi bukas baka huli na, mga kapatid. Diba? Pero gusto kong bigyang pansin po natin yan. The day of salvation is today because tomorrow may be too late. Diba? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kaya ang sabi ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. So kaya kung gusto nyo pong matiyak ang kaligtasan, hindi po yung kapag ka namatay na po tayo, wala na po tayong magagawa. Ang pinakamagandang panahon ng ating pong pagtiyak sa kaligtasan ay ngayon. Today, the day of salvation. Shalt thou be with me, the delight of salvation. Ang saya ng ating pong kaligtasan ay ang makakasama tayo. Makakasama tayo ng Panginoon. Thou shalt be with me. And then in paradise. Diba? The day, the delight, and the destiny. The destination ng ating pong salvation. Yun po yun. So ngayon, gusto kong bigyan pansin natin pong muli yan. Okay? The Savior's promise of salvation. Yun pong second saying, ito pong ikalawang wika ng Panginoon. Ito po ay pangako ng tagapagligtas. Diba? Para sa kaligtasan po, nung kumilala at tumawag sa Kanya. Okay? Para sa akin po, it's personal assurance. It's good na makita natin na ang sabi niya, verily I say unto thee. Diba? Ang Panginoon po ay nagsalita ng direkta, mga minamahal, at personal. Personally to that thief na naglagak ng tiwala sa Kanya. Mga kapatid, ang kaligtasan po, hindi po ito pangkalahatan, hindi general ang ibig ko pong sabihin. It is an individual experience. Kailangan po tayo mismo, para pong yung born again, ang born again, hindi po matik yan mga kapatid. At hindi po pang grupo po yan. Ang born again experience, ito po'y individual. Diba? Remember that passage sa John chapter 3? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Pero anong sinabi ni Jesus sa kanya? Verily, verily, I said to thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And then tinanong siya ni Nicodemo, diba? Nicodemus answered and said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter again into his mother's womb and be born? Sinagot siya ng malinaw ni Jesus. Jesus answered, verily I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Salvation po ang issue dyan. Pero ang born again po, hindi samahan. Ang born again po, hindi kapisanan. Ang born again po, hindi sekta. Ang born again po, hindi religion. Ang born again po ay experience. Yung kapanganakang muli, ito po yung spiritual birth, mga kapatid. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At linaw ng Panginoong Jesus, for that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Kaya nga para sa akin, binigyang pansin po na physical birth is not enough. Kung pinanganak ka physical, okay, physical yan. But you need to be born spiritually. Okay? For that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Verse number 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. E paano po ba tayo ipapanganak na muli? Sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yung pagtanggap po natin sa Kanya. Yan po yung ating bibigyang pansin sa ikatlong puntos po natin. Mga kapatid, mga minamahal, sa usapan po ng pangako ng tagapagligtas, it's personal assurance. Ikalawa po, it's present acceptance. Diba? Today. Sabi ko nga, ngayon natin kailangan matiyak ang kaligtasan. Kaya mali po yung thinking at yung pong mga nakagawi ang sinasabi ng tao, walang makatitiyak ng kaligtasan, walang makapagsasabing ligtas siya sa ngayon, sapagkat ang tao habang nabubuhay pa, hindi niya po pwedeng matiyak ang kanyang kaligtasan. Isipin niyo po yung statement na yan. Pag-isipan niyo po mabuti.
Kung habang buhay ka pa, hindi mo matitiyak at mararanasan ng kaligtasan, ang tanong ko, kailan mo matitiyak? Kailan mo malalaman? Pag namatay po tayo, sabi ko nga sa isang preaching ko, ano pa po ang kabuluhan na malaman mo, di ba? Yung destinasyon mo kung nahandoon ka na. Halimbawa, namatay ka ng hindi ligtas. Saan ba pupunta ang tao na makasalanan? Saan po ba pupunta ang hindi ligtas? Hindi po ba sa impyerno? Kapahamakan po sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kapahamakan, kamatayan. For the wages of sin is death. Ibig sabihin, eternal separation from God. Separation from God. Okay? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya napakaliwanag po ito na dapat nating mabigyan ng masasabi nating pansin. Yung sinasabi ng taong walang makatitiyak, ito pong magnanakaw na ito, buhay na buhay pa, kausap nga po siya. Sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano sinagot ni Jesus Christ? O sige, pag namatay ka. Ganun po ba ang sabi niya? Hindi. Hindi mo matitiyak ngayon yan. Pagka namatay ka. Mga kapatid, nung mismong pagkakataon na yon, ang sagot po niya, today. Today shalt thou be with me in paradise. Doon sa moment na siya'y nagpahayag ng kanyang pagkilala at pananampalataya sa Panginoon, doon din sa moment na yon, natiyak niya ang kanyang kaligtasan. Mga kapatid, ang pagtawag natin sa Panginoon, sa puntong yon, sa moment na yon, tatanggapin ka ng Panginoon. Mga kapatid, because I believe salvation is immediate, mga kapatid. Ang kaligtasan po, kaagad po yan. Hindi po pwedeng sabihin niya, o sige, gumawa ka muna ng mabuti, magpakatino ka muna, magpabautismo ka muna, sumapi ka muna. Mga kapatid, lahat ng itinuturo ng taong yon, hindi nyo pwedeng i-apply doon sa tao na ating pinag-uusapan ngayon, doon sa magnanakaw. Diba? Kung sakali mang may religion siya, kung ikaw ba, ikararangal mo ba yan? Nakasama sa religion mo? Diba? So, ngayon, mga kapatid, pansinin nyo po, ang kaligtasan po ay maliwanag na talagang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So, it's personal assurance, it's present acceptance, and also, it's permanent abode. Yung talagang patutunguhan, yung pupuntahan, yung permanenteng patutunguhan ng mga nanampalataya at ng mga totoong naligtas. Mga kapatid, ang kaligtasan po today. Dahil sabi ko nga sa inyo, baka bukas huli na. Yung wife ko po, tuwing pinag-uusapan po yung kamatayan, lagi niyang sinasabi, pa, i-share mo sa kanila si Pakundo. Diba? So, sa mga taga Living Water Baptist churches, alam nyo na po yan, si Pakundo. Diba? Kasi nga po, ipino-point out ko po na ang usapan ng kamatayan, may mga tao po na dahil sa yaman nila, hanggat maaari, willing sila, naggastusin ng lahat ng kayamanan, maprolong lang ang buhay nila, madugtungan lang ang buhay nila. Babayad po yan ng mahal sa doktor. Hahanap po yan ng espesyalistang doktor, mamahaling ospital, may mga advanced aparatus, yung mga talagang masasabi po nating kilalang mga ospital. Pero pumunta kayo, ano po ba yung kilala nyong mga ospital na talagang napakamamahalin, mga kapatid? Yung talagang ang mga doktor doon, mga dalubhasa. Tingnan nyo po sa record. Dahil po ba dalubhasa yung doktor? Dahil po ba mamahalin yung hospital? Dahil po ba mga advance ang aparatus? Wala pong record na namatay po yung mga pasyente doon. Mga kapatid, kasi no one can stop death. Wala pong makapipigil. Pag ang kamatayan po ay darating sa tao, kasi nga po, appointed po yan, at ang buhay daw po ng tao parang singaw. Kaya lagi ko pong binabanggit ito. Marahil may mga mayayaman na kung pwede lang dugtungan ng buhay, hindi na po para magbanggit ng pangalan ng mga kilala nating mga mayayaman, napatay na rin po ngayon. Kasi nga po, hindi kayang pigilin ng anumang bagay, hindi kayang pigilin ng sino pa man ang kamatayan. Darating po yan. Kaya nga, sabi ng wife ko, paalala mo sa kanila si Pakundo, ha?
Alam niyo po yun, di ba? Si Pakundo may trabaho, maliit ang sweldo. Doon siya sa pier, tagapos ng barko. Si Mang Islaw ay ambisyoso, ang nais na manugang ay milyonaryo. Kaya't nang umakyat ng ligaw si Pakundo, ay diretso iniyan ni Mang Islaw ito. Hindi ka dapat manligaw sa aking anak pagkat kay pati gusto mahirap patamak sa sama ng loob ng kawawan si Pakundo. Pinilit niya lisan ni malupit na mundo. Kumuha ng lubid, kumuha ng lason, kumuha ng baril na 45. Umakyat sa tulay, lubid ay tinali, ininom ang lason at siya ay nagbigti. Nagbaril sa ulong, ngunit ito'y daplis, tinamaan ng lubid, nalagot ito. Nahulog siya sa ilog, nakainom ng tubig, nailuwa ang lason, o anong milagro na buhay si Pakundo. Diba? Parang kapag tiningnan nyo, ano ba yun? Pero hindi ba totoo yan na kahit ano ang gawin ng tao para dugtungan ang buhay niya, pag oras niya, wala siyang magagawa. Pero kahit naman ano ang gawin ng tao, kahit gusto niyang mawala sa mundo, diba? Katulad ni Pakundo, hindi siya mamamatay hanggat hindi pa niya oras. Ngayon, ang tamang pag-alam ng kaligtasan, habang buhay ka pa. Hindi mo kayang iwasan ang kamatayan, pero kaya mong iwasan ang kapahamakan. And the only way for us to escape, di ba, yung eternal damnation is by believing on the Lord Jesus Christ. Yun po yung mahalaga, na katulad ng ginawa nitong magnanakaw na ito. Ang linaw po, mga kapatid. Di ba? So, kasi sa Biblia po, niliwanag talaga, now is the accepted time, now is the day of salvation, kasi nga, baka bukas, huli na. Hindi mo kayang tiyakin. Ginamit ko pong example nung evangelistic meeting namin, yung Luke chapter 12, yung parable doon. Yung mayaman na nag-ani ng sagana, alam nyo ang tanong niya, ano ang gagawin ko? Igigiba ko ang aking bangan at doon ako gagawa ng malalaking at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Kaya lang yung kasunod talata, patay ka. Di ba? Sabi niya, okay, ang sabi ng Panginoon, ikaw na haling. Ngayong gabing ito, mamamatay ka. Kukunin sa iyo ang iyong kaluluwa. Lahat ng inihanda mo, mapapasa kanino kaya? Kaya mga kapatid, kung meron dapat ituring mong importante, hindi lang yung buhay mo sa lupa, higit sa buhay mo sa lupa, yung pupuntahan mo. May patutunguhan ng tao. Kaya nga, malinaw po buti pa itong magnanakaw na ito. May clear understanding Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Kung ang tingin nito magnanakaw na ito, pagka namatay siya, tapos na ang lahat, di tapos na. Pero ba't ang sabi niya, remember me when thou comest into thy kingdom. So even itong magnanakaw na ito, aware na pagkatapos ng kamatayan, may patutunguhan. Diba? May magiging kaganapan. Kasi nga po, ang kamatayan, hindi po ito katapusan ng lahat. Sabi ko nga, gate to eternity po yan. At dalawa lang po ang gugugulan mo ng iyong eternity. Eternal damnation in hell or eternal life in heaven. Ito pong magnanakaw na ito, ang tamis. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, today shalt thou be with me in paradise. With me, ang sabi ni Jesus Christ, with me in paradise. So, permanent abode, mga kapatid. Diba? Not just a place, but also a presence. Yung person mismo, with Christ forever. Napakasarap na pangako. Mga kapatid, ito pong salita ng Panginoon, ito pong second saying, ito po ay specifically pinatungkol niya sa isang individual, itong magnanakaw na ito na kumilala sa kanya. So kaya dito mga kapatid, sa ating pong pinag-aaralan, malinaw po na ang pangakong kaligtasan ng Panginoon, yan po ay tiyak, mga kapatid. Andoon po yung assurance. At iyan po ay acceptance, yung kanyang pagtanggap. At ito'y may kinalaman sa ating pong magiging eternal abode. Ito po ay ang langit. Today, shalt thou be with me in paradise. Nung sinabi niyang, verily I say unto thee, assurance yan. Diba? Today, present acceptance, diba? Today, shalt thou be with me in paradise. Permanent abode po yan. So, tatlong bagay makikita nyo, di ba? Yung personal assurance, present, sabihin nating acceptance, and then, yung permanent abode. So, napaka ganda po
na tayo ay natututo at naliliwanagan sa turo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, bakit hindi iyon ang maging goal natin na ma-share natin ang gospel? At kung ikaw kaibigan, hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, bigyan pansin po natin ito. Una po, the sinner's prayer for salvation. Ang panalangin ng makasalanan para sa kanyang kaligtasan. Anong kanyang prayer? Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And then, the Savior's promise of salvation. Ang sabi niya, today shalt thou be with me in paradise. Pinaalala ko pa po sa inyo yung message ko noon, di ba? The day of salvation, the delight of salvation, and the destination ng ating pong salvation. So ngayon po, mga kapatid, bigyan pansin po natin, dito po sa tagpong ito, ang napakaliwanag na pattern, the scriptural pattern for salvation. The scriptural pattern for salvation. Meron po ako nakausap at ang sabi niya, saan daw ba natin makikita sa Bible na ang mga share natin ng gospel, ililid natin sa prayer? Syempre po, yung actual na pangyayari na inilid niya sa panalangin or wala po. Hindi po natin makikita yon. Pero ang tanong ko sa inyo, ano po ba ang ibig sabihin ng pagtawag sa Panginoon? Kasi yung concept pa lang for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man daw po natatawag sa Panginoon, maliligtas. So anong pinag-uusapan? Kaligtasan. Okay? Sino raw pang maliligtas? Yung tatawag sa Panginoon. Siyempre po, tatawag para sa kaligtasan. Tanong, paano po ba tumatawag sa Panginoon? Paano po ba? So doon natin ipinapattern yung usapan po ng ating pong salvation. Na kailangan ang bawat totoong nagtitiwala, kumikilala sa Kanya talaga tatawag. Hindi po pwede, mga kapatid, na ang kaligtasan natin ay imbentuhin po natin. Hindi po pwede, mga kapatid. Kasi pag tinignan nyo po sa scriptural pattern for salvation, ang salvation po, favor from God. Diba? Ito po'y grace. Biyaya po ng Panginoon. Kaya nga lagi ko pong dinidiin sa aking mga pangangaral mula pa po noon, na pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, ang 100% na gawa ng pagliligtas sa Panginoon lahat yun. At ito pong kaligtasan, di ba, yun po yung sinabi po ng Biblia. Kumbaga, buhay na walang hanggan ang ini-o-offer ng Panginoon. Yun po ang maliwanag na sinasabi po sa Biblia, mga kapatid. Diba? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, mga minamahal, maganda po na ang sundan nating pattern ay yung pong ipinakita po sa atin ng Bible. Na sa kaligtasan, kailangan daw po tumawag tayo, kumilala tayo sa tagapagligtas. Sapagkat ang lino po ng sinabi, for whosoever shall call upon the name of the Lord. Saan nyo makikita ang ginagabayan yan? Diba? Saan nyo makikita na kailangan ililid mo sa prayer? Tingnan nyo po yung concept. Ang sabi, paano sila tatawag sa hindi nila sinampalatayanan? Paano sila mananampalataya sa hindi nila napakinggan? Paano sila makikinig kung walang tagapangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Tapos, ang sabi po, pagkaganda-ganda ng paa ng nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, ng ebanghelyo ng Panginoon. Di po ba? Pero syempre, maliwanag po yan na ang pananampalataya po may pinanggagalingan. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So maliwanag po, mga kapatid, na doon po sa ating pong pinag-aaralan, narinig ng magnanakaw ang mensahe ng kapatawaran. Imagination po ito, mga kapatid. So naisip niya, may pag-asa ako.
Kasi ang sabi, patawarin mo sila. So may mensahe ng kapatawaran. Kaya naman hindi na siya nakisama doon sa mga lumilibag sa Panginoon at maging doon sa magnanakaw na nakahanay sa kanila, kundi malinaw na malinaw, nagbago ang kanyang kaisipan, sinansala niya po yung kapwa niya magnanakaw, and then siya po ay naging totoo, makasalanan tayo dapat dito, at makikita niyo po yung humble cry niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom, and then the Lord, the Savior, gave the promise to him. At yun po yung ikalawang wika, today shalt thou be with me in paradise. Pero yun yung pattern tumawag po siya. And you know what? Malinaw na kung pag-uusapan natin yung magnanakaw, walang works. Wala. Kasi nga po yung gagawin ng tao, hindi po tayo maliligtas. Hindi niya sinabing, Lord, pababain mo lang ako sa krus. Magpapakabait na ako. Hindi ko na gagawin yung masasamang ginagawa ko. Tutulong na ako sa kapwa, imbis na magnakaw. Ganito, walang ganun. Talagang maliwanag sa kanya after hearing that message of forgiveness. He realized, yun ang kailangan niya, yung mapatawad siya, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, tayo dapat lang makasalanan tayo, pero ito wala po siyang ginawang masama. Walang ginawang masama ang Panginoon. Kaya sabi niya, ito kikilalanin ko, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. At napakaganda po ng pangako, napakatamis. Kaya ang ikalawang wika ng Panginoon, napakatamis na pahayag ng Panginoon yan. Kaya alam po, doon mismo sa magnanakaw. And that statement and that promise, I believe, makakamtan ng sinumang mananampalataya sa Panginoon. Ang pattern po ng scripture sa salvation, grace po, favor from God. Ikalawa po, through faith in God. 'Di ba? Favor from God through faith in God. Pananampalataya po sa Panginoon, mga kapatid. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Remember the Philippian jailer, mga kapatid? 'Di ba? Doon sa record ng Acts chapter 16, nung talagang niyanig yung kanilang kulungan, bilangguan, and then akala po nung bantay bilangguan, mga nagsitaka sila, and then magpapakamatay po sana siya, at sabi ni Apostol Pablo, Sir, nandito kami, wag mong saktan ng iyong sarili. And then, nagtanong po siya, Sirs, what must I do to be saved? And then, ang sabi ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. So mga kapatid, ang scriptural pattern for salvation, una, favor from God. Grace po yan. Ikalawa, through faith in God. Diba? Sa pananampalataya po yan. Hindi po sa pagsapi, sa kung anumang samahan. Hindi po yan sa pagiging panatiko at deboto sa relihiyong ating kinabibilangan para tayo po masave. Pananampalataya po ang kailangan. Yun po, dapat maisip nyo yan year after year. Ano inaalala natin? Yung ginawa ng Panginoong Kristo. Huwag mo lang alalahanin ang ginawa ni Kristo taon-taon. Panampalatayanan natin yung ginawa po niya. Ang ginawa po ni Jesus Christ ay hindi po niya ginawa para magkaroon tayo ng taon-taong palabas, mga kapatid. Natatandaan ko noon, yun po yung isang curiosity, yun po yung isang enjoyment, yung mga lakad barkadahan, para po sa mga sinakulo po ba tawag doon, o yung mga palabas po, parang reenactment, yung something like that. Pero actually po, Jesus Christ did that, hindi para magkaroon po ng palabas. So hindi kailangan po na alalahanin mo lang yung gagawin niya, yung ginawa niya, aalalahanin mo lang taon-taon. Hindi po, kundi panampalatayanan natin ang ginawa ng Panginoon kasi sa scriptural pattern for salvation, faith ang kinakailangan. Pananampalataya po, minus nothing, plus nothing, minus nothing. Pananampalataya po, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Wala kang pangahawakang iba, hindi sarili mo, kasi tayo, dapat lang tayo dito. Yan ang sabi nung magnanakaw. Diba? Hindi kung sino-sino na po pwede mong tawagan. Si Jesus Christ lang. At hindi ba pananampalataya yan? Kasi makikita nyo po, kung by sight, ba't ka naman hihingi ng tulong sa pareho mong nakapako din? Maliwanag po mga kapatid na pananampalataya yan sapagkat siya'y nagkaroon ng tamang pagkakilala kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. And you know what? Una po, favor from God yan. Yan ang scriptural pattern for salvation, grace. Favor from God. Second, through faith in God. And then, from God alone.
Ang kaligtasan po ay mula sa Diyos lamang. Wala na pong ibang panggagalingan ng kaligtasan. Kaya kapag kami nagtuturo po sa inyo ng ibang paraan ng kaligtasan at merong ibang panggagalingan ng kaligtasan, mali po, sapagkat ang kaligtasan sa Diyos lang po nagmumula. Particular kay Jesus Christ, being the only Savior, ayon sa sinabi po ng salita ng Diyos. 'Di ba? Only Christ could save sino man, anyone. 'Di ba? So mga kapatid, no religion, no ritual, kundi si Jesus Christ lamang po. Hindi po pwedeng gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Hindi po. Pananampalataya lang po. Wala kang idadagdag. Wala kang idadagdag sa ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi mo na kailangan parusahan sarili mo. Hindi mo na kailangan magpakahirap. Hindi mo na kailangan magpapako sa krus. Hindi mo na kailangan magpasa ng krus. Hindi mo na kailangan magbilad sa init ng araw. Ang usapan ng kaligtasan, lahat ng yan ginawa ng Panginoon. Ang kakailanganin lang po natin ay ang panampalatayanan natin, ang ginawa ng ating Panginoon para po sa atin. He died for us. Lahat ng ito, mga kapatid. Kaya napakagandang paalala, napakahalagang mensahe, mga Kristiyano. Amen? Napakahalagang mensahe po nito. Today shalt thou be with me in paradise. Ito po ay mga kataga o salita ng kaligtasan na particular and specifically ibinigay po ng Panginoon sa magnanakaw. Mas madali sa kanyang umamin. Yung mga nahanduroon po, yung pong nasa crowd, mga kapatid, marami po sa kanila. Posibleng yung iba relihiyoso, yung iba righteous sa kanilang sarili. Pero mga kapatid, advantage po kapag ka ang tao umamin na siya'y makasalanan. Because very clear in the Bible that Jesus Christ came not to call the righteous but sinners unto repentance. And we can see that clear picture dito po sa tagpong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kumpletohin po natin. Nakadalawa na po tayo. Yung una po, Father, forgive them for they know not what they do. Ngayon po, ang tinalakay natin, today shalt thou be with me in paradise. At maganda pong pansinin natin yon. Verily I say unto thee. Talagang specific para sa kanya na nagpahayag ng pananampalataya. Ang sabi po niya, napakaliwanag. Today shalt thou be with me in paradise. Verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Nandoon ang assurance, nandoon po ang acceptance, at gayon din po ang permanent abode, yung pagdadalhan ng Panginoon sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Amen? Yes. Bukas po, mag-uusap naman po tayo patungkol po sa in-address ng Panginoon sa kanyang ikatlong wika. At alam po natin yan, di po ba? Ang kanyang tumayong nanay sa laman at ang kanyang disipulo na walang iba kundi si John. Di ba? Woman, behold thy son. At sinabi po niya sa kanyang disciple, behold thy mother. Yan po ang tatalakayin po natin bukas sa ganito ring oras at himpilan. Amen? Ito po ang 7 huling wika ng ating Panginoon. Let us pray. Our gracious loving God, ngayong pong sandaling ito, nais po namin na panariwain sa aming isip ang iyong ikalawang wika na iyo pong ipinahayag, iyo pong ipinangako sa isang magnanakaw na natuto pong kumilala ng kanyang kalagayan na siya'y makasalanan, natutong kumilala sa hindi niya kakayahan na iligtas ang kanyang sarili, at natutong kumilala sa tanging makapagliligtas sa Kanya. At ito ay walang iba kundi ikaw. Panginoon, ito po ang aking panalangin, na ngayong umagang ito sa message na aming napakinggan, nawa kung meron pong nakikinig at nanunood ngayon, na hindi patiyak ang kanyang kaligtasan, nawa katulad ng magnanakaw na ito, kilalanin po namin ang aming kalagayan na kami makasalanan at kilalanin namin na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, kaya kailangang manampalataya kami sa iyo bilang kaisa-isang tagapagligtas, kaisa-isang daan patungo sa langit. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang sandaling ito. Nawa, gawin po namin ang pagtawag sa iyo ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, sabang nakayuko at nakapikit ang bawat isa sa inyo,
Kung ikaw ay hindi nakatitiyak ng iyong kaligtasan, kung ngayong umagang ito, as you listen to this message, katulad nung magnanakaw doon sa krus, ikaw ay na-convict, aminado ka na mali ang ginagawa ng mga tao sa Panginoon, sapagkat sa katotohanan, ang tao ang dapat mapahamak. Hindi po si Jesus ang dapat mapako sa krus, hindi po siya ang dapat sinugatan, hindi po siya ang dapat sinibat sa tagiliran, hindi po siya ang dapat pinutungan ng koronang tinik, hindi po siya ang dapat magtigis ng dugo, hindi po siya ang dapat mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero pinili ng Panginoon na akuin ang kabayaran na marapat sana para sa atin, para sa ating kaligtasan. And for us to enjoy His offer salvation, His offered salvation, ang kailangan po katulad ng magnanakaw, tawagan po natin siya. Sa Kanya po natin ilagak ang ating pananampalataya. Hindi sa relihiyon, hindi sa magagawa mo, hindi sa kung ano pa mang ritual ng tao, kundi kay Jesus Christ na nagbayad ng ating kasalanan. So, kung ngayong umagang ito gusto mong tawagan ng Diyos, gagabayan kita. At ang laman ng ating magiging pagtawag, pagkilala na tayo makasalanan, pagkilala na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, paghingi ng tawad sa Diyos, at buong pananampalataya, pagtanggap sa Kanya, tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Kaibigan, sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso, Diyos ang iyong tawagan. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa liwanag ng iyong salita. Nais ko pong maligtas na katulad ng magnanakaw. Nais ko pong panghawakan at maranasan ang iyong pagliligtas ngayong sandaling ito. Inaamin ko po, kinikilala ko po, ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko, O Diyos. Ako po'y mapapahamak at wala akong kakayahan na iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. At alalahanin mo po ako, Panginoon. Binubuksan ko po ang aking puso. Buong pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Buong pananampalataya, ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangakong kaligtasan. Salamat po sa tiyak na kaligtasan at patutunguhan na lakip ng iyong pangako. Ito po, Panginoong Jesus, ito po, O Diyos, ang aking panalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Simple prayer at hindi nyo makikitang komplikado ang naging pagtawag ng magnanakaw. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. It is the faith of that thief. Ito po yung pananampalataya ng thief na nagbigay sa kanya ng pangakong kaligtasan ng Panginoon. The same thing with you. The same thing with us. Yung pananampalataya natin, yun po ang nagligtas sa atin. Pananampalataya kay Jesus at sa kanyang bayad. Yung kanyang ginawa para po sa atin. Kaya nawa magpatuloy po tayo, mga minamahal. Bigyang pagpapahalaga po natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, i-share po natin at ating pong panghawakan ang kanyang pangako.